Alright, video blog check everybody, Azrael here. We are here sa event ni Fujifilm Philippines. No? They just launched the brand new Fujifilm X-T33 or Mark III. So 3 is tatlong I, ito siya, or we call it Mark III. Ayan, ito siya. No? So this will be available in the Philippines next week with an SRP price of body only 58,000. At itong the body with a 13 to 33mm lens is around 68,000. So available siya next week. And this is very, very okay for photographers and also videographers. But I've tried the X-T30 Mark I few years ago, at mga 2019, which is yun na yung muntik na magiging second camera ko. But I decided to get a different approach kasi hindi ko siya magagamit for vlogging, hindi ko siya makikita yung sarili ko kasi yung LCD niya is ganito siya. Ayan. Wala siyang selfie. Just for below the hip photography. So, I got some specs here that I can share to you about the Fujifilm X-T30 Mark III. So, this is a sensor na merong 26.1 megapixel CMOS X-Trans CMOS 4 na APS-C at meron siyang X processor 5, which is yung kanyang pinakang update. So, yung mga latest Fujifilm camera, yun yung meron siyang image processor na available ngayon. At for video, it can shoot up to 6.2K 30 FPS and 4K 60 FPS, which is okay na rin din, no? And for some specs, no, hindi ko lang siya di-discuss kasi very normal naman siya with the same with the X-T30 Mark II, for example. But the difference here is yung kanyang dial. Yung dial dito, it's the film simulation here. Lahat dikot-kot, the exposure level, the aperture control. Ito yung for the ISO. Ito naman yung parang for the shutter speed. So lahat yan, it's very easy to use. Very compact actually, no? Comparing it with my X-T200 camera na may Sigma lens, kita mo mas malaki pa yung X-T200 ko tsaka yung lens niya is the 18 to 250, but this one is using the kit lens, the brand new kit lens na 13 to 33mm, which is similar. Yung style niya is electronic zoom style, very silent, parang katulad siya ng kit lens dati na 15 to 45mm, but this one much more wider kasi 13 siya. At meron akong SD card dito, no? At I can do a test for the zoom. Okay. Yung zoom niya, it's very mas madali na siya compared na yung parang mabagal yung focusing niya. Ayan, no? Mabilis na siya. Hindi na siya parang electronic kasi ayoko ng electronic, medyo nababagalan ako. But this is good for video. Let's shoot a video para mag-video mode dito. Hindi ako marunong mag-video mode. Hanapin natin, mag-video mode tayo. Ayan. Mabilis naman pala yung 13 to 33 niya . Mas mabilis naman din siya . I'm doing a test at ito pakita ko sa inyo. Very, very wide angle. Ay, okay na rin. Ay, grabe yung ganda ng shots. Maganda shot. So, pakita ko sa inyo, no, itsura niya, no. Let's shift to the rear camera para mapakita ko sa inyo mabuti. So, ito yung camera, no. Sensya na, may mga pagkain tayo sa table, no, but ito rin ating makakayanan for doing a hands-on test. So, kung makikita nyo, no, it's like the normal X-T30, no, pero karamihan kasi nagustuhan nila yung style nito tsaka build nito. Very compact at yung mga dial niya is very easy to use. So sa mga photographers they prefer like this, no? Yung ganyang style na compare na the buttons lang. Ito for me, mas gusto ko yung dikot-kot kasi lahat mabilis siyang buting-tingin and also you can customize it na rin din. So ito siya. Ito yung lens sa 13 to 33. So pipitin mo lang siya dito at magre-reflect siya. At pag di mo siya gagamitin, just meron siyang parang grip
naglalak siya para di mo siya magagamit. So ito yung control, naka-single autofocus tayo and you can switch to continuous or manual. Ayan. Kabilang side, yung mga dial, ito siya. Power button, ito. Hindi pala power button, pala yung on and off niya. Tapos yung shutter niya, ito siya. Pang-click, FN, exposure level. You can tinker this to auto, to automatic or hindi. So, pwede mo siyang ayusin tong shutter speed, film simulation, drive, play, preview. Una natin to, ayan. Ito yung tsura niya. So, nakalagay ito, rotate the ring daw. Rotate the ring para this makakontrol na natin siya. So, hindi ko lang alam paano yung video mode nito, no? Kasi hindi ako sanay sa ganitong camera eh. Ayan. So, may mga controls tayo dito. Ayan. Sabi nila pwede daw gawin tong ano eh, parang TikTok style. So, hindi ko lang alam yung parang paano gagamitin yung video mode na yon. Kamukha nito, for example, it has a size here, movie mode. This is the resolution. Paano kaya yon? I think dito yata eh. So, actually yung gamit niyang battery, it's similar to the old camera si Fujifilm, no? Ito pa rin yung battery niya. But kung gusto niyo talaga mag-upgrade, you get the latest camera, no? Para at least yung battery niya, mas bigger na rin din siya. Like the X-T5, for example. But still, itong X-T30 Mark II still uses the old battery. Kaya kung galing kayo sa ibang, like for example, X-T200 or X-T30 Mark II, Mark I, pwede pa rin yung battery dito. So yan, this is a quick hands-on lang, no? Medyo hindi ko pa nagagamay ito, no? At usually, yun lang yung makakayatin to showcase the Fujifilm X-T30 Mark III. At launching na ito sa Philippines. And I'm very much excited. Medyo torn ako to get this camera next year, X-T30 or X-E5. So ayun, this is a quick hands-on test. May mga sample shots ako dito. Gamit ko yung pancake lens sa 27mm and also 13mm to 33. So pakita ko yung mga video samples, picture samples ko. So ito, panoorin ninyo. So, ayun, napanood nyo na, no? So, let me know kung okay ba yung shots. So, sana magamit natin ito for some photo walk activity, no? Using the Fujifilm. Let's try to borrow it na rin din. Lagi naman tayo nangihiram eh, ng camera kay Fujifilm. Also, I forgot to mention, no? Meron siyang pop-up flash. Ayan. Tsura niya. At yun lang yung masabi ko, no? Pang below the hip lang talaga siya yung kanyang LCD screen. So, hindi ka makakapag-selfie. Yun na yung problema. But, you know, maraming para-paraan. Maglagay ka na lang ng phone sa harapan mo para makita mo yung sarili mo. So, ganun yung para-paraan kung gusto nyo mag-selfie. So, ayun. I'll end now my video here for the Fujifilm X-T30 Mark III. Hindi ko pala papakita. May mga ano dito, may mga slot pala dito for USB Type-C. Meron siyang ano, ear jack na 2.5, hindi 3.5 to. It's 2.5, I think. It's 2.5 at micro HDMI. At for the SD card sa ilalim, ayan yung SD card ko. Ito yung SD card ko.
Ayan. SanDisk. Lagay ko dito. Tumalsik. Tumalsik yung SD card ko. Tumalsik, tumalsik. Sana di nasira. Sana di nasira. So, yun, I'll end down my video here. So, thank you guys for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys on the next video vlog again. It is a very quick hands-on test using the Fujifilm X-T30 Mark III. Alright, kita-kits and see you soon.